Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsipagtayo upang umpisahan ang ating regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat sa ating kalihim. Isa pong magandang umaga sa atin pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan at sa atin pong mga bisita sa pangunguna po ni Doc Kevin. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng ating kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Magandang umaga po sa lahat. Simulan po natin ang ating umaga sa pangunahan po ng sa pagpapalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagkumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pambansang awit ng Pilipinas. Maraming po tayo mga kasulat ng bayan. Sabay-sabay po natin the councilors, with LP Councilor, I believe in service of ourselves as a very principle and we shall not as a independent families of our administration all one mind and heart so I shall do the possible and estimate. Muli po ating magalang na pagbati sa ating po mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Meron po sa ating mga bisita, sa atin pong mga kababayan. Ang atin pong kalihim, Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang CP po ng Katitikan ng Pangkaraniwang Pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Gayon din po ang taalaroan ng Sangguniang Bayan na ginanap noong Mayo 18, 2026 dito sa Sangguniang Bayan Session Hall.
ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehalis ng bayan, kung kaya sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Ford Salumbides, ito po hinihiling na pong mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong pagwawasto or katanungan sa ating pong nakaraang katitikan, ay hinihiling ko pong mapagtibay na ito ngayong umaga. Kahit po ng pagtitibay sa ating pong nakaraang katitikan, ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, wala pong nagpatala ng privilege hour sa ating mga kasamahan, pero meron po tayong bisita mula sa Bicol Medical Center or BMC. Sinasamahan po yata sila ngayon ni Doc Kevin Matundan. Kaya humihiling po ako ng suspension of the rules para bigyan po sila ng oras ng mga pagpahayag ng kanilang pakay ngayong umaga. Yung kaya po ng pansamantalang pagsuspindi ng ating sesyon ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po muna ay mag-suspend sa ating rules. Ang ating kalihim makikisuyo na tawagan ang ating pinagpipitagan ng mga bisita mula sa ating kalapit lalawigan. Kamsur, Doc Kevin, ano? Kagalang-galang na tagapangulo, narito po sa atin bilang panauhin ay sina Romel D. Tuason, Neb P. Santiago, Danica Marie S. Maloco po, Doctor. At kasama po nila ngayon ang ating pong MHO, wala iba kundi si Doc Kevin Matundan. Doc Kevin? Hello. Ayan. Sa ating pong sangguniang bayan, sa pamumuno po ng ating Vice Mayor Danny Liwanag, magandang umaga po sa inyong lahat. So, currently po, no, napansin kasi natin na tumataas ang demand po ng dugo sa Tagkawayan. So, since nag-expand na po tayo ng mga serbisyo natin and yung hospital po natin ay nag-expand na rin po ng kanilang mga surgeries available, talaga naman pong tumataas ang demand para sa dugo. Napansin po natin, no, usually po kasi nag-hold naman tayo ng mga bloodletting activities natin, pero limited lang po yung partnership natin ngayon sa Calabarzon area. Pero alam naman po natin, no, dilingid sa kalaman natin na nagdadala rin po tayo ng mga pasyente sa Bicol at marami din po tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong para pupunan yung kakulangan sa dugo at para matulungan na rin natin yung mga referral hospitals natin sa pagre-replenish ng supplies ng dugo. Kaya po, minabuti na po ng ating opisina na makipag-ugnayan sa Bicol Medical Center para po magkaroon ng partnership for bloodletting activities. Siguro po ay i-invite ko na po sa atin ngayon para mag-orient sa blood donation si Dr. Maloco po para po magbigay sa atin ng mga konting information regarding sa bubuuin po nating partnership. Good morning po. Hello. Good morning everyone. I am Dr. Danica Maloco po. I am a Medical Officer 3 in Bicol Medical Center. I am also a donor screening officer for blood bank. So, narito po kami para i-explain po yung regarding sa blood donation drives po. Kasi
napapansin din po namin na karamihan din po sa mga patients namin po ay nanggagaling dito po sa Tagkawayan. Marami pong nasasalinan ng dugo na taga-Tagkawayan din po. Lalo na po yung mga, mostly ang cases po nila ay mga vehicular accidents. So, nare-refer po sila sa Bicol Medical Center. So, ngayon po, kapag green code naman po kami, ibig sabihin po nun is marami po naman kaming stocks ng dugo. So, nakiklear naman po namin kaagad yung mga patients, lalo na po sobrang layo po ng Tagkawayan po. So, nakiklear naman po namin sila kaagad. Pero kapag po red code po kami, nahihirapan po kaming maghingi ng mga donors po sana para mag-replace. So, ang ginagawa na lang po namin is, kiniklear pa rin po namin sila without So, mabuti po na every time na mangangailangan po sila ng dugo, hindi na po kami mahihirapan na bigyan po sila and then mag-clearance na din po kaagad pagka i-discharge na po sila. So, regarding naman po sa blood donation drives, gusto po sana namin makausap din yung mga barangay captains kasi syempre po, magagaling po yung mga donors sa ating mga barangay. So, gusto po namin makausap yung mga barangay captain, yung mga BHW po, para maturuan po namin kung paano po yung tamang pagre-recruit po. Kasi meron po kami mga standards katulad po, for example po, kailangan more than 50 kilos na po sila, 50 kilos and above. So yung mga below 50 kilos po, hindi na po natin sila isasama sa recruitment para hindi rin po masayang kasi narinig ko po na yung ibang barangay sobrang layo po dito sa poblasyon. So yun po, para hindi rin po masayang yung oras nila, hindi na po natin isasama. Yung mga edad na 16 to 65 lang po ang pwede. So yung mga senior na po, hindi na po sila pwedeng sumama. Yung mga sobrang bata naman po, hindi rin po pwedeng sumama. Mga ganun, katulad po ng mga ganun. So gusto po namin matrain yung mga PHW natin para alam na po nila kung ano yung hahanapin para sa mga donors. And then po, sa proseso naman po ng blood donation, meron din po, kumbaga, ang second step po nun is kami na po mga donor screening officers, dadaan pa rin po sila sa amin para ma-check namin kung yung vital signs po ba nila okay ba, kung baka naman masyado pong mataas yung BP, hindi po pwede yun, o kaya naman masyadong mababa, kapag mababa din po yung hemoglobin, hindi rin po pwede sila. So, doon po namin malalaman, kapag nag-screening na po kami. And then, meron din po kami ilan pang katanungan na para malaman namin kung pasan po sila. Pagkatapos po nun, i-reveal na po sila. Marami po tayong mga magagaling na phlebotomists. Hihingi din po kami ng tulong sa mga medtechs ninyo from municipality and from hospitals. Para po kumbaga big event po kasi kung LGU-wide po, so ang mga target natin is baka mga 200 po na donors. So, mga kailangan po kami ng tulong ng mga medtechs na mag-lead po ng mga donors para mag-lead po natin sila ng maayos and smooth po yung process natin. And then, after po nila mag-lead, mag-aalaga para hindi po sila magkaroon ng reaction during donations. Yun po, meron mag-aalaga. So, yan lang po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa atin. Thank you po. Kagalang-galang. Questions po, sorry. Sorry po, bigla na. Hindi po ako nakasigaw na lumakas na yung ang ating pong COVID teacher na pangkalusugan, galang-galang Kapsihanan, Titi Masangkay. Maraming salamat po, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Dr. Kevin at sa ating po mga panahon sa pangunguna ni Dr. Dahil kabalo po. Dr. Danica. Unang-una po ay nagpapasalamat po ang bayan ng Tatawayan
dahil sa 100% po ninyong suporta. Agad-agad po ay nandito kayo sa aming bayan para ipaalam kung ano po yung magiging collaboration natin. Ano po. Ang tanong ko po ay kung sakali po magkakaroon na tayo ng blood donation program, paano mo kaya pagka may pasyente po kami dito sa MLEC, sa Manila General Hospital na nangangailangan po ng blood transfusion, paano po kaya yung proseso para makahingi po ng dugo sa BLC? Ano po yung mga kinakailangan comply na kasama po ng pasyente para po makapag-avail po ng dugo na isasalin po sa pasyente? Salamat po. Bali po ma'am, linawin ko lang po, bali parang yung pasyente po ay naka-confine po talaga sa LSR tama po ba? Tapos mga kailangan po sila ng dugo, so hihingi po ng tulong sa amin sa BMC po. Ano po niyan is, request po niyan is hospital to hospital. Pero since malayo po yung LSR, baka pwede po tayo magkaroon ng scheduled deliveries. So, mas maganda po sana kung meron tayong estimate kung gaano kadami ang nakokonsume po na dugo per week or per month, ganyan. And then, yun po yung i-deliver namin sa scheduled delivery po ninyo. Para po Tapos, may documents pa tayo. Tawagin ko lang po yung kasamahan ko po. Si Sir Dex Santiago po. Pwede po namin. Magandang umaga po sa lahat po ng membro sa program. Ang Ilyasar po, hindi pa man, wala pa man tayong napagkakasunduan, kami na po nagpo-provide ng dugo. Kahit wala pa tayong MOA o partnership, nagbibigay na po kami ng dugo sa Ilyasar kasi halos ang kinikater po nilang pasyente, pwera ng Tatawayan, dyan din po nagpapakonfine yung mga taga-Delgadero, mga taga-Ragay, pati po itong sa ipapinahanda nila. Kaya po nagbibigay na kami dyan ng dugo. So ang ginagawa po namin sa mga ang tawag po namin yan, BSF, yung mga facility, nag-deploy na po kami ng dugo kasi sobrang layo na. Halimbawa, sa Kabusaw, sa geriatrics, kumukuha po sila sa amin ng siguro 50 units per week. Tapos ang CNPH, yung Camarines Norte Provincial Hospital, kumukuha rin sila ng, I think, 100 units. Ano po? Tapos emphasize ko lang po, ang blood po natin may expiration, 35 days lang. May mga components po yan, gaya ng platelet, yung platelet ay 6 days lang. 5 days lang, bumaba na pala. 5 days lang po yung platelet concentrate. Yung platelet concentrate po, binibigay natin yan sa mga dengue patient. Hindi ko lang alam kung dito po sa inyo at naglakad-lakad ako kagabi, ang linis-linis. Siguro wala namang lamok. Pero usually yung platelet po sa mga dengue patient po yun binibigay. So, ganun po siguro ang magiging agreement namin ng Ilyasar. Magpipick up po sila sa amin ng blood na for their consumption sa loob siguro ng mga at least 2 weeks para hindi naman masyadong maanuhan sa diesel. Ano po? Tapos po, i-emphasize din po natin na kaya po sinasabi natin na blood donation kasi yun palagi ang nagiging parang hindi masyadong misconception. Ang dugo po na dinodonate natin, pag dinonate natin sa BMC, wala na tayong ownership dyan. Kaya donation po yan. Yung BMC po ang mag-aano na kung saan nila ibibigay. Ano po? Kasi may mga barangay captain kami doon sa Kamsur na pag nagko-code red, ibig pong sabihin nagkukulang tayo sa dugo, marami yung consumption, kulang yung donation,
nagpapabring donor po kami sa pasyente. Yung mga kapitan na nakapag-donate ng dugo, hindi nila yun maintindihan. Parang ang akala nila, nag-deposit sila ng pera, anytime pwede nilang i-withdraw. Ano po? Pero para nga maiwasan yon, ganito po yung ginagawa namin, nakikipag-coordinate kami sa mga LGU, sa mga NGOs, sa mga religious organization, para po hindi maputol yung blood donation natin. Ang consumption po natin ngayon, everyday, 150 blood units. Doon pa lang po yan sa Camsur, Cam Norte, tsaka isang bayan sa Masbate, San Pascual. 150 per day. So, kailangan po naming ng 150 din na blood donation every day. So far, ang pinakamalaking account po namin ngayon is Labo. Ang Labo po, pag nagbablood letting, ang pinaka-minimum nila per day, 250 to 300. Yan po yung pinakamalaki. So, siguro, lubos-lubosin ko na po, ang ano talaga is mabigyan po ang ating butihing mayor ng authority to enter into a memorandum of agreement with Bicol Medical Center. Ano po, from this August body. Yun talaga yung pinaka-objective natin. Ano, Doc? Tawagan natin si Doc Kevin. May isi-share daw. Bale, to add lang po, no, kaya din po naisip namin magbuo ng partnership with Bicol Medical Center kasi po currently ang arrangement po sa Eliazar, kapag ang pasyente po ay taga Gallego, sa BMC po nagre-request ng dugo. Pero po pag ang pasyente ay taga Tagkawayan or some part ng Quezon, Lopez, Calawag na nare-refer sa Eliazar, sa QMC po kumukuha ng dugo. Eh tignan, nung pinabuklat ko po sa blood program ng Calabarzon, yung statistics natin, no, siguro ang nagagamit lang po natin sa ang nagagamit lang po natin sa naidodonate na, kumpara sa naidodonate nating dugo is around 1/3 lang. So mas madami tayong collection kumpara sa nagagamit na naiimbak sa blood bank ng mga ospital sa Calabarzon. Eh naisip po namin na doon na pupunta yung dugo, pero karamihan naman ng mga pasyente natin nare-refer din sa Bicol. So, dapat po, I think responsibility din natin as an LGU na tulungan din yung mga ospital sa Bicol kasi nakakapagdala din po tayo ng pasyente doon. Even po sa MLEG kasi mas magiging madali po para sa mga pasyente natin kung may makakakuha din tayo sa BMC. Nagda-diversify lang po tayo ng mga blood sources natin. Also, ang isa din po sa nakita kong advantage dito, no, sa totoo lang po kasi nung nakita nila na yung balita na nagpunta tayo sa BMC, nagkaroon na rin ng narisa rin yung issue sa blood. Kasi sabi ko nun, ang dami ko pong nakitang advantages dun sa blood program ng Bicol, including yung capacity development. Before pa po nun, hindi pa tayo nakamowa sa Bicol Medical Center, sinasama na po nila tayo sa mga trainings nila. So, I think it's about time na rin naman po na tayo din, bigyan din natin ng tulong yung BMC. Yun po. Maraming salamat, Doc Kevin. Sige po. Please go ahead. Sige. In addition po dun sa ano ni Doctor, we are planning po na i-equip yung ating mga BHW na maging donor recruitment officer. So pupunta po kami dito para i-train sila. Nakikipag-coordinate na po ako kay PB. Magsiset na lang po kami nila, Doc, ng date siguro para po at least yung mga marirecruit po sa barangay na donor, halos 90% pasado na yun. Kasi alam na nung mga BHW natin na kung ano yung mga basic na requirement. Ano po? Saka ang advantage pa, isa pang advantage po, geographically kasi malapit po yung Tagkawayan sa BMC kaysa sa QMC. QMC. Opo. Kaya siguro
mas maganda po na ano. Actually, advantage talaga sa inyo kasi dalawa yung magiging source nyo. Pwede kayong kumuha sa BMC, pwede kayong kumuha sa QMC. Ano po? Thank you po. Sige po, opo. Maraming salamat sa ating mga bisita, ang mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Sa pangunguna ng ating ABC ay meron ng panimulang usap sa ating kung papaano sa mga BHW. Ganon din naman ang ating committee chairman. So may pandagdag yata ang ating kagalang-galang konsehal for Salumbides. Maraming salamat po, Vice Mayor Danny Liwanag. Maraming salamat po sa ating mga bisita, kay Doc. Mamaya pa. May katanungan lang po ako. Babalik pa po ba kayo dito? Babalik. Okay. Ma'am, makikigamit po ng Yes po, babalik po kami ulit dito for ABC po meeting po sana para yun nga po ma-meet po namin yung mga barangay captains, ma-explain po namin kung ano yung main purpose po ng blood donation drives, matanggal din po yung mga misconceptions regarding blood donation drives, as well as matrain din po namin yung mga BHWs po on how to recruit good donors for blood donation pa. Yes. Thank you po. Kasi po, BM, maganda po sana may kasama ring representative from Eliasar General Hospital. May nakarating po kasi sa akin before na report. Naiintindihan ko naman po yung, syempre minsan na hirap na tumanggap ng pasyente ang BMC. Pero di umano, yung mga taga-ER services ng ating Maria Eliasar General Hospital, naka-block na sa mga taga-BMC. May nakarating po sa akin ganong report. Kaya maganda po sila ang makausap rin natin sa kanila mismo manggaling. Kaya hirap na sila kumontak sa ER. ER din ba yung kakontak nila? Hindi ko po alam yung eksaktong ano. No? Pero may nakarating po na hindi na daw makontak minsan na mga nurses natin from ER yung mga sasalo sa BMC. Ewan ko po kung anong rason. Tsaka ito naman po ay allegations pa lang. Kaya maganda pong kung sakali ay makamiting natin sila sa kanila mismo manggaling para mapatunayan po kung totoo yun. Anyway, tayo naman ay nasa inisyatiba pa lang na pag-uusap para sa mga ganong bagay. May mga cases naman siguro na hindi naman siguro palagian. So sa pamamagitan ni Doc Kevin at saka ng mga representative ng BMC and then representative ng ating ospital and then siyempre sa patnubay ng ating committee chairman Konsehal Revy Masangkay, siguro maayos natin yung mga kaunting kung may aayusin pa and then mamaya mabigyan natin ng karapatan pahintulutan ng ating punong bayan to enter into memorandum. So salamat po may dadagdag po, Doc. Please go ahead pa. Kasi po may additional services Opo, pa sige din po. po kami. Hindi lang po blood donation drive. Meron din po kaming tinatawag na apheresis machine. So yung yung mga pasyente po na kailangan ng madamihan na platelets, pwede po sila kahit isang donor lang po ang dalhin nila, pwede po sila na makakuha ng around 5 to 6 na platelet concentrates. Kasi ang isang usually po sa isang blood donation drive, ang isang donor kapag nag-donate po ng isang whole blood, ang mapoproduce niya lang po ay isang bag lang din po ng platelet concentrate. Pero kapag dumaan po siya sa apheresis machine, ang isang donor po equivalent po siya sa 5 to 6 na bags ng platelet concentrate. So yung mga katulad po ng mga cancer patients, mga na-aksidente na kailangan po ng maramihan ng platelet concentrate para po ma-stop yung bleeding. Yun po. So, pwede po kaming maka-ask ng mga donors kapag may nangangailangan po ng apheresis. And additionally din po, baka po makakuha din po kami dito ng mga rare blood types, lalo na po yung mga RH negative natin na blood types kasi very rare po siya. So, yung mga masasalinan po ng dugo, pwede po namin makontak dito kahit sunduin na lang po namin, kami na mismo po ang magbi-bleed para po matulungan natin yung mga
patients natin na RH negative. Kasi ang common po na blood type is yung mga positive po. Ano, A positive, B positive, O positive, and AB positive. Pero po yung mga negative po, A negative, B neg, O neg, AB neg, very, very, very rare po yun. Ano, so kung halimbawa po may makita po kami dito sa Tagkawayan na mga RH negative blood types po, baka pwede din po namin ma-contact, makadagdag po sila sa contacts namin ng mga RH negative donors para po yung mga ngailangan na RH negative, mas mabilis po namin matutulungan. Thank you po. Iyon lang po. Siguro may record naman ang ating MHO tungkol sa bagay na yan, mas i-stretch natin din para, kasi nga, yan yung mga tinatawag na mahihirap kuhaning dugo. Makikipag-contact na lang tayo kay Doc Kevin. And then sa iba pang bagay, dahil buhay naman, kailangan naman pandagdag sa buhay to, initial na pag-uusap lang naman to mga sir at Doc, we contact to our MHO, and then siyempre, bibigay natin ng karapatan na mapalawig ang usapan para sa usaping pangkalusugan sa ating committee chairman, Konsehala Reby Masangkay. Meron pa po kayong dadagdag, Doc Kevin? Kung wala na po, meron po bang katanungan sa ating po mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan? Kung wala na po, Pasasalamat lang po. pasasalamat po ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Apo. Pasasalamat lang po sa BMC. At kanina ko lang nalaman na noon pa pala ay tumutulong na talaga pagdating sa usaping dugo. Ano po. Maraming salamat po. Dahil sabi nga po ang dugo ay buhay. Ano po. Asahan po ninyo kami po dito sa Sangguniang Bayan sa panguna po ni Vice, ni PPLB at ng PPSK po ay tutulong po kami na mas madagdagan pa po ang mga donors para po mas madami pa po ang matulungan nating mga kababayan dito po sa bayan ng Tagkawayan. At tungkol naman po dun sa nabanggit kanina ni Consport ay may protocol po ang hospital to hospital, lalo tigit po ang mga government hospital. Kumbaga po ay iba po yun, mga ibang kaso yun. At kayo naman po ay sa laboratory, sa blood bank, ano po, kaya iba pong usapin yon. Dahil bago i-transfer ang isang pasyente sa isang DOH hospital, ay kinakailangang itawag muna kung may mga available na rooms, ano po. Ibang usapin po yun, doktora, at sa atin po mga panauhin, ano po. Yun lamang po, maraming salamat po at inaasahan po namin na yung stay po ninyo dito sa amin sa bayan ng Tagkawayan, bagamat kagabi ay nakaranas po kayo ng brownout, pero yung feedback po kanina ni Sir na ang Tagkawayan ay malinis ay maraming salamat po at makakarating po yan sa mga kinauukulan. Ano po. Ilamang po, marami pong salamat at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po, Doc Kevin. Gutom na. Picture? May bayad? Tayo po muna ay nagdi-declare ng recess. Magiliw na araw, ito ang Okay sa TK Advisory. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na dinadaanan ng malalaking paggalaw ng lupa. Nangangahulugan ito na anumang oras, tayo ay pwedeng makaranas ng lindol. Ang lindol ay ang biglaan at mabilis na pag-alog ng lupa na dulot ng pag-release ng naipong enerhiya sa ilalim ng crust ng ating daigdig. Kadalasan dahil sa paggalaw o pagbitak ng mga fault line. Kaya't hindi natin ito maiiwasan, pero kaya natin itong paghandaan. Maghanda ng emergency go bag na naglalaman ng tubig, dilatang pagkain, flashlight, radyo, power bank, first aid kit, at mahalagang dokumento. Alamin din ang mga evacuation area na malapit sa inyong bahay, paaralan, o gusaling pinagtatrabahuhan. Makiisa rin tayo sa mga earthquake drill. Ayusin ang bahay, isecure ang mabibigat na bagay at aparador sa dingding upang hindi bumagsak. Ilayo ang kama at upuan sa mga bintana. Magkaroon ng family plan. Magtalaga ng meeting point sa labas ng bahay, paaralan o trabaho kapag naramdaman
ang pagyanig. Kapag may lindol, tandaan, mag-duck, cover, and hold. Duck, agad yumuko sa lupa o sahig. Cover, protektahan ng ulo at leeg sa ilalim ng matibay na lamesa o desk. Hold, kumapit hanggat tumigil ang pagyanig. Huwag din gumamit ng elevator. Kung ikaw ay nasa labas o lansangan, manatili sa labas, lumayo sa mga gusali, pader, poste, streetlights, at power lines. Kung may bumabagsak, takpan ang ulo ng bag o ng kamay. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, dahan-dahang itabi ang sasakyan sa ligtas na lugar. Huwag huminto sa ilalim ng tulay o overpass. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. Pagkatapos ng pagyanig, maghanda sa aftershocks. Manatiling kalmado, mag-duck, cover, and hold kung may sumunod na pagyanig. Lumabas ng gusali at maglakad patungo sa evacuation area. Huwag bumalik sa loob hanggat hindi nasisiguro ang structural integrity ng inyong gusali. Siguraduhing patayin ang main electrical switch at ang gas valve upang maiwasan ang sunog dulot ng leakage. Kung gagamit naman ng telepono, maaaring mag-text muna at huwag gumamit ng tawag para maiwasan ang congestion sa linya ng komunikasyon maliban kung emergency. Kung malapit naman kayo sa dagat at matindi at matagal ang lindol, agad na magtungo sa pinakamataas na lugar. Maaari kasing may kasunod na banta ng tsunami. Ang kaligtasan natin ay nasa ating mga kamay. Ang lindol ay hindi natin makokontrol, ngunit ang ating paghanda ay ating magagawa. Maging handa, maging ligtas, para laging okay sa TK. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Porridge Salombides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ating pong calendar of business ngayong araw ay ang mga sumusunod. Ang mga barangay at SK budget ng Barangay Poblasyon, San Francisco, Mahinta, Rizal at Santo Niño Uno. Kasunod po, kapasyahang ipinagtitibay ng Sangguniang Barangay ng Poblasyon na nagsasaad ng paghahain ng kahilingan sa ating ginagalang na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Quezon, Kagalang-galang, Kit, Mayka, De Luna, Tan, na mapagkalooban ang barangay ng side drop, multicab at solar e-bike. Letter C, isang resolusyon na nagbibigay kapahintulutan sa punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan bayan, Kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, na lumagda sa isang deed of donation patungkol sa ilang mga kagamitan at structure bilang pagtanaw ng gratitude sa may-ari ng nagpahiram ng lupa na naging demo farm sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan at ng pamilyang Frondoso na kinakatawan ni Ginoong Cirilo T. Frondoso. Letter D, isang resolusyon na humihiling sa Bureau of Soils and Water Management ng pagkakaloob ng mga small rice composting facilities para sa bayan ng Tagkawayan na itatalaga sa kasalukuyang municipal demo farm sa Barangay Bamban at sa Material Recovery Facility sa Barangay Munting Parang. At letter E, Municipal Supplemental Budget number 1 for the fiscal year 2026 na nagkakahalaga po ng 78,542,662 pesos and 60 centavos. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Para po sa kahilingan ng iba't ibang barangay, annual budget po ng barangay at annual budget ng Sangguniang Kabataan at supplemental budget ng Barangay Rizal, kahilingan po ng Komitiba ng Budget and Finance and Appropriation sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang pondo po. At ito naman po ay dumaan na sa masusing pagre-review ng
tanggapan ng Budget Office at ganun din po ng komitiba ng Budget and Finance kung kaya po kahilingan na mapagtibay ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay Poblasyon na nagkakahalaga ng 8,220,324.23 centavos. Barangay Poblasyon Annual Budget ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sangguniang Kabataan Annual Budget for Calendar Year 2026 ng Barangay Poblasyon na nagkakahalaga ng 822,032 pesos point 42 centavos. Barangay Poblasyon, Sangguniang Kabataan Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay San Francisco Annual Budget for Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 386,917.35 centavos. Barangay San Francisco, Sangguniang Kabataan Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Mahinta Annual Budget for Calendar Year 2026 amounting to 2,842,583.86 centavos. Barangay Mahinta Annual Budget, pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Rizal Supplemental Budget Number 2 for Calendar Year 2026 amounting to 300,000 pesos. Barangay Rizal Supplemental Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Santo Niño Uno, Sangguniang Kabataan Annual Budget Calendar Year 2026 amounting to 305,679.35 centavos. Santo Niño Uno, Sangguniang Kabataan Annual Budget, pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Maraming pong salamat, tagapangulo, at good morning po sa lahat nating kasamahan dito sa ating bulwagan. Isang resolusyon na magbibigay kapahintulutan sa ating punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan bayan Kagalang-galang Luis Oscar T. Ilesar na lumagda sa isang deed of donation patungkol sa ilang mga kagamitan at struktura bilang pagtanaw ng gratitude sa may-ari ng pagpapahiram ng lupa, Demo Farm, sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan at ng pamilyang Frondoso sa nakakatawanin ni Ginoong Cirilio T. Frondoso. Resolusyon ng pagbibigay kapahintulutan para po sa deed of donation ng Demo Farm sa pagitan ng lokal na pamahalaang bayan at ng pamilyang Frondoso ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang paglilinaw, pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, tagapangulo. Isa pa pong resolusyon na humihiling sa Bureau of Soil and Water Management, BSWM, ng pagkakaloob ng mga small-scale composting facilities para sa bayan ng Tagkawayan na itatalaga sa kasalukuyang Municipal Demo Farms sa Barangay Bamban at sa Material Recovery Facility sa Barangay Munting Parang. Resolution po para sa Bureau of Soils and Water Management or BSWM ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol?
Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Salamat po, Vice. Kahilingan po na mapagtibay ang Municipal Supplemental Budget Number 1 for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 78 million pesos, 542,662.60 na ito po ay guguguli sa iba't ibang tanggapan para po sa kanilang personal services. Ganun din po sa aid to Boys and Girl Scout, aid sa Tanod, sa Lupon, ganun din po sa BHW, sa mga locally funded na teachers, ganun din po para sa Youth Development Affairs, PWD, Senior Citizen, aid to rice farmer in the form of non-interest-bearing loan na nagkakahalaga ng 1,250,000. Para din po sa construction ng Padjok Box Culvert sa Barangay Alihi, rehabilitation of Kulong-Kulong Box Culvert, at iba't ibang programa at proyekto po na nakapaloob po dun sa ating pinagtibay na AIP noong pong mga nakaraan nating pagpupulong. Maraming salamat po. Resolution po para sa Municipal Supplemental Budget Number 1, kakahalaga ng 78,542,662.60 ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang ng mga kagalang-galang na konsehal ng bayan nang wala pong pagtutol. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo. Magalang ko pong inihahain para sa konsiderasyon ng kapuluhan ang kapasyahang ipinagtibay ng sangguniang barangay ng poblasyon, Taguen, Quezon, na nagsasaad ng paghahain ng kahilingan sa ating iginagalang na kinatawan ng kaapat na distrito ng Quezon, kagalang-galang Kit, Maika de Lunatan, na mapagkalooban ng barangay ng side drop, multicab at solar e-bike. Resolution po para sa atin pong kagalang-galang na kinatawan ng ikaapat na distrito, Congressman Kit Maika de Lunatan, ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Other matters na po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Salamat, Vice Mayor Daniel. Ito po ay paabot sulat galing sa MAPTODA, ang kahilingan ng samahan ng mga driver at may-ari ng pampublikong sasakyan ng MAPTODA para sa pagtaas ng pamasahe sa rutang Mapulot-Tagkawayan, Quezon. Mayroon na bang committee meeting ang kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez para sa pagtataas ng MAPTODA sa kanilang pamasahe? Wala pa pong naka-schedule sapagkat ito naman po ay ngayon lamang dumating. Pagpatuloy ko po na gusto ko pong hilingin sa samahan ng MAPTODA na magkameron po sila ng public hearing sa Barangay Mapulot at doon na lang po a-attend kaming mga committee member ng transportation. Maraming salamat sa ating committee chairman ng ating paglilinaw. Karagdagan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez.
Salamat po, Vice. Kung maaari po sana ay ipagbigay alam dun sa mga barangay captain ng dinadaanan ng biyaheng MAPTODA na kung maaari dumalo sila sa maging public hearing na gaganapin sa Barangay Mapulot. Bahala na lang po sila mag-schedule. Ipaabot na lang po sa Committee ng Transportation para maka-attend po kami. Maraming salamat po. Ibig sabihin ng dinadaanan ay di halimbawa ay Barangay Bamban, Payapa. Noted naman siguro ng ating kalihim. May paglilinaw po ang kagalang-galang Konsehal wala na daw po. So ating tagubilin po sa ating committee ng transportation na makadalo ayon sa hinihinging pagtataas ng pamasahe ng MAPTODA. MAPTODA pa lang ba ang may kahilingan sa kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez? Sang-ayon po sa dumating sa aking sulat ay MAPTODA pa lamang po. Sa ating kalihim, na-request tayo ng list noong kung saan-saang mga pila na nakapaloob yung 566 na nabigyan ng ayuda sa fuel subsidy sa TODA. Kasama ba ang MAPTODA kaya? Yes po, kung meron po silang prangkisa. Meron po, napasama po. May naiwan daw na 44 yata sa kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Makakuha sana ang committee ng report para doon sa official listing ng 566 at yung 44 kasi may mga ilang usapin na kung paano daw ito makuha, wala namang sa ating advice kung paano officially. Meron ay ikwentuhan lang. So para makompleto ang report, tagubilin natin sa committee ba ng transportation. Maraming salamat. Other matters pa po ba? Kung kagalang-galang Konsehal Port Salumbides? Mr. Chair, kung wala na pong other matters, ay tapos na po natin ang ating main agenda. Kung kaya po, inihiling ko po na ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Mayroon po bang pagtotol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ating regular na pagpupulong.